May nagtanong sa atin tungkol sa ano daw ang Pollution Adjudication Board or PAB. Sabi ko mas maganda makapagtanong ka nito sa mga environmental law expert or mismong sa DNR kung ano ang PAB. At syempre sa atin namang panahon, pwede na nating ma-search yan sa ating internet browser. Kaya lang kumukuha ng opinion at sa akin naman yung mga personal knowledge lamang na nabasa ko, na narinig ko. Yun lang naman yung maisasagot natin. At ang tanong nga niya ay kung ano daw ang Pollution Adjudication Board, ano ang function nila. Sabi ko, syempre ang Pollution Adjudication Board or PAB, isa siyang administrative body at siya ay under ng Department of Environment and Natural Resources or DENR. And they are tasked with handling pollution-related cases. So, sa pagiging PAB ay isang quasi-judicial body created to resolve pollution cases. Kung merong mga paglabag sa environmental laws, ay pwedeng ma-resolve itong pollution cases na ito sa PAB. Ang PAB, isa sa maganda na function ito ay ang pag-issue ng order such as closure or CDO ng mga establishments na nagkaroon ng violation ng environmental laws. They also impose fines and penalties, sabi ko sa kanya, especially yung mga violators. Ang PAB sa ilalim ng DNR may napaka laking function. Of course, to adjudicate cases, they hear and decide administrative cases involving violations of pollution laws, gaya po ng Clean Water Act and Clean Air Act. They issue orders on uh, or to enforce compliance with environmental regulations. Ang PAB ay can legally stop operations. Hindi naman to close the business, but to stop operations of polluting companies or facilities. May authority ang PAB to impose fines and administrative sanctions. At kung may makikita silang mga adverse findings o paglabag, they requires violators to adopt pollution control measures or rehabilitate affected areas. Kayang gawin niya ng PAB. May mga sample cases tayo na pwedeng sambitin, sabi ko sa kanya, gaya ng illegal discharge of wastewater into rivers. Isa yan. Tapos sabi natin merong yung mga kaso ng mga pasilidad na nag-ooperate na walang environmental compliance certificate. O lalong-lalo doon sa mga facility na nagdi-discharge ng effluent exceeding the general effluent standard or nagdi-discharge or nagre-release ng mga toxic gases na lumalagpas sa standard, especially yung sa emission standard. At ang PAB ay tumitingin doon sa mga establishment or facilities na kung kailangan dapat ng additional treatment sa kanilang mga discharges or emissions tapos hindi nila ini-install kaya itong mga pollution control devices ay hindi makita sa kanilang facility at nagkakaroon sila ng mga paglabag sa standard ng DNR, pwedeng i-handle yan ng
PAB. Napaka-importante ng PAB kasi syempre meron tayong pwedeng puntahan that ensures accountability of polluters. Pwedeng pumunta sa barangay, sa munisipyo, pero at least meron pagdating sa usapang accountability of polluters, nandiyan ang PAB. At sa daming kaso sa regular courts, mas mapapadali ang resolution kung merong PAB. PAB speeds up resolution of environmental violations. Hindi ka nasisingit doon sa regular courts para lang ma-resolve ang environmental violation. Kaya nang gawin niya ng PAB. At ang PAB ensures protection ng public health at saka ng environment. And then they support enforcement of environmental laws. Minsan kasi kung hindi pa dadaan sa mga adjudication sa ibang opisina, nakikita natin yung mga paglabag ng mga kumpanya. So, ang sinabi ko, ang PAB ay Pollution Adjudication Board na naka-attach ito sa DENR and they are a quasi-judicial body. They resolve environmental violations and impose penalties. They are created under Executive Order 192 at may power silang halt ng operation, mag-issue ng cease and desist order, mag-impose ng fine. So, yun lang. Sabi ko sa kanya, I hope na naintindihan niya yung tungkol sa Pollution Adjudication Board.